Hello guys, Kaps, mga kababayan, kumusta po kayo? Ito naman tayo sa ating isang episode ng ating vlog. Nagpapasalamat po tayo una sa lahat ng mga kapatid na nakipagkaisa sa ating ginawang Rally for Peace. Salamat po at una tayo nagpapasalamat siyempre sa ating Panginoong Diyos sapagkat ibinigay sa atin ang tagumpay. Bagamat marami sa atin ay napagod, no? Halos lahat tayo pagod dahil sa buong araw na yun, hindi lang isang araw, may iba doon, 2 araw no? Kasi maaga pa, nandun na. Pero sulit naman po ang ating ginawang pagod sapagkat nagtagumpay tayo na makipagkaisa. So, marami pong samot-saring mga pagpupuri nila sa atin, no? Pag-appreciate nila sa ginawa nating matagumpay na rally. Sapagkat siyempre nga naman, wala pa silang na-experience na mga rally na ganun. Na nakita nila siguro sa tanang buhay nila kasi usually nga yung mga rally na nakikita is magulo, no? May bangayan, may awayan, may tulakan, may bombahan ng mga tubig, no? Yung water cannon, may tulakan sa mga pulis, no? Maganon. Saka doon sa atin, wala pong ganun nangyari. Kundi ang nakita doon is organisado, disiplinado, at naging mapayapa. Maging ang ating mga kapulisan ay humanga po sa ating ginawang na disiplinadong pagrarally. Ngayon lang nila na-experience yung ganun daw sa kanilang mga lugar, no, sa kanilang mga syudad. Lalo na sa Davao, sabi nga ng tagapagsalita ng ating kapulisan doon na kaya naman pala nilang mag-handle ng ganun karaming tao pag-rally, no? Doon sila nagkaroon ng inspirasyon ba na kaya pala nila. Pero sa akin naman, masasabi ko doon, siguro pag Iglesia ni Cristo ang mag-rally, gagawa na ganoon. Pero hindi natin tiyak kung ganoon din ang magiging resulta pag ibang grupo. Kaya ito, may abangan tayong ibang mga rally, no? Meron kasing napipintong rally din na binubuo ng ibang mga grupo. So, titingnan din natin yan. At magkakaroon ng mga comparison niya. So, tayo hindi naman tayo nakikipagkompetensya. Sila lang naman ang nakapunan ng mga ganun. So, salamat lang po. Salamat po ng marami sa inyong magagandang mga reaction, no? Mga komento. At natural, meron ding mga negatibo, pero natural lang po yun. Kumbaga, expected na natin yun, anticipate na natin yung mga ganyan, no? So, eto, meron tayong tatalakayin, no? Bago sa episode kong itong isang vlogger na sikat na vlogger ito kasi maraming followers to, saka matagal na. Saka nagpakilala ito siyang abogado dito sa dito sa episode niya na ito, dito sa content niya na ito. Tinalakay niya dito ay yung tungkol sa pagsalita ni Congressman Marcolita doon sa entablado. Kasi nga, naging guest speaker nga siya doon. At nagsalita nga si Congressman Marcolita. So, naging tema niya, kasi nakasulat doon sa thumbnail niya, yung pamagat na sinabi ni Congressman Marcolita daw ang ganito. Ang Quadcom ay hindi piskal, no? Nagkukunwari lang na korte. So, ulitin natin, ang Quadcom ay hindi piskal, nagkukunwari lang na korte. So dito siguro binigyan niya ng malalim na na paliwanag ba. Sabi niya magsasalita ako tungkol dito. Ngayon pinatunayan niya daw ayon sa kanyang sarili sa paliwanag niya. Pinatunayan niya na mali daw si Congressman Marcolita. Hindi porket abogado si Congressman Marcolita ay tama na lahat ng sasabihin niya. Yan ang pagkasabi niya. Kasi ako, abogado rin ako Sabi niya doon, no? At sabi pa niya na mali si Marcolita sa sinabi niyang ganito.
So, mas maganda pakinggan natin ha. Kasi dito, ang tinutukoy nito, pinakapunto niya, ang pinatutungkulan ni Marcoleta ng salitang ito dahil sa pagdepensa niya daw kay BP Sara. Ganun siya. Si BP Sara, ang gusto niyang depensa, pero ang tinutukoy niya, yung Quadcom, no? Ibig sabihin, parang binatikos niya itong Quadcom dahil kay Sara. Ganun siya. Pero kung ako makikinig, inulit ko kasi, nag-replay ako dun sa speech ni Congressman Marcoleta, parang kung ako magsasalita, siya ang mali eh. Itong nag-interpret, no? Itong si abogado rin na vlogger. Parang kung ako naman ang mag-intindi nun, siyang mali. Kasi, wala namang sinabi si Marcoleta sa speech niya na patungkol kay Sara Duterte, no? Ang alam ko dito, ang narinig ko kasi dito, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang nakalagay doon sa speech niya. Hindi doon kay Sara. May sinabi siya tungkol kay Sara, doon na sa dulo. After na nung nasabi niya, ang Quadcom ay hindi piskal, nagkukunwari lang na korte. After na, nang nasabi niya ito, saka siya nagdugtong na naman ang tungkol doon kay BP Sara. Hanggang sa doon na sa pagpa-file na ng impeachment doon. So, mas maganda pakinggan natin ang start ng ng conversation, no? Komento niya at saka yung mga pahayag naman ni Congressman Marcoleta. So ito, ang topic ko ngayon. Itong si Marcoleta, nagsalita doon sa rally ng iglesia. Siyempre, iglesia siya eh. May mga sinabi si Marcoleta na gusto kong sagutin. Kasi kung magpagsalita itong si Marcoleta dahil lawyer siya, akala mo naman, siya na lagi ang tama. Sos! Ako lawyer din ako. Pero ako na mismo magsasabi, hindi totoo yung sinabi ni Marcoleta. Hindi totoo yun. Sasagutin ko mamaya. Huwag kayong aalis, mga kabunyog mga kababayan. Ano ba ang sinabi ni Marcoleta? Ito mga kabunyog ang sinabi ni Marcoleta. Alisin ko muna yung title ko para makita natin yung buong sinabi ni Marcoleta. Ayan. Ito ang sabi mga kabunyog ni Marcoleta. Ito yung gusto kong anuhin ngayon, komentaryuhan. Sabi ni Marcoleta, ito, ang Quadcom ay hindi piskal. Nagkukunwari lang na korte. Ayan. Sabi niya, sa halip na unahin ang kapakanan ng mamamayan, sa harap liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panlipunan, pangsiguridad, korupsyon, patiwalian, bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadaan sa tamang proseso ng batas? Yan. Yan po ang sinabi ni Marcoleta. Bakit ko sinabing mali? Kahit lawyer siya, mali ang sinabi ni Marcoleta. Ngayon, ang sinasabi ni Marcoleta, ang Quadcom ay hindi piskal, nagkukunwari lang na korte. Anong ibig sabihin niya dito? Ang sinasabi niya, kung Quadcom hindi piskal, hindi rin korte. Kung nag-aasta man na korte ang Quadcom, ito ay nagkukunwari lang na korte, pero hindi ito korte. Ang Quadcom din ayon kay Marcoleta, hindi rin ito piskal. Tama ba si Marcoleta? Ano ngayon? Ang koneksyon ng investigasyon kay Sara na pinag-iinitan nito ni Marcoleta. Ano bang pinag-iinitan ni Marcoleta sa Kamara? Miyembro siya ng Kamara. Ayaw niya, sabi niya, yung ginagawa ng Quadcom, mali nga siya eh. Ang tinutukoy niya si Sara. Pero ang binabanggit niya, Quadcom, doon pa lang mali na siya eh. Ang binabanggit niya ang tungkol kay Sara. Pero ang binabanggit niya, Quadcom, mali. Quadcom, hindi si Sara. Hindi si Sara ang inimbestigahan ng Quadcom. Ang inimbestigahan ng Quadcom ay si Duterte at si Bato. Yun. Kaya itong si Marcoleta, tinitira niya yung Quadcom, pinagtatanggol niya si Sara,
Hindi naman Quadcom ang nag-imbestiga kay Sara. Ang sinasabi nito na pinagitgitan niya na parang si Congressman Marcoleta doon niya ipinatutungkol kay Sara yung pagkasabi niya ng ang Quadcom ay hindi piskal, nagkukunwari lang na korte. Samantalang doon sa talumpati o sa pagsasalita ni Congressman Marcoleta, nakaukol yun doon sa kay Pangulong Duterte. Kasi ang tema ni Congressman Marcoleta doon yung paglitis kay PRRD. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon? Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit po ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Napakalinaw doon ang nililitis ng Quadcom base sa paliwanag ni pagsasalita ni Marcoleta, si PRRD, hindi si Sara. Pero itong abogado, yun talagang pinipilit niya dahil doon sa pagdepensa ni Marcoleta kay Sara. So, nalito siya sa hindi siya nakinig
Hindi niya pinakinggan siguro ng buo yung pagsasalita ni Congressman Marcolita. Kasi doon sa dulo, nagpaliwanag pa doon si Congressman Marcolita yung tungkol naman sa kaso ni Sara. Meron doon bukod ibang sentence yun, kumbaga ibang paragraph ba. Dito naman yung sinabi niya yung tungkol sa Quadcom kay Duterte na kay PRRD nakatukoy yun, hindi kay Sara. Ganyan kasi pag yung halimbawa gagawa ka ng isang istorya na ang opinion ko lang dito sa gumawa ng content niya na itong kanyang topic niya. Yung topic niya kasi gusto niyang pag-ugnayin yung patalumpati ni Congressman Marcolita, pinatutungkol niya kay Sara, samantalang napakalino kay PRRD, nakatukoy yun. Nakatukoy. Kaya nabanggit ni Congressman Marcolita ang Quadcom ay hindi piskal, nagkukunwari lang na korte. Doon yun sa kaso ni PRRD yun, doon niya tinukoy yun. Kasi nawalan nga ng karapatan si Duterte, si PRRD doon, sa ganun, kahit na paggamit ng abogado niya, hindi na siya pinapayagan, bubulungan lang siya ng abogado niya, iko-contempt na, parang ganun ang doon. Yun ang gustong tukoy ni Congressman Marcolita, hindi doon sa kaso ni Sara. Kaya na niya nabanggit ang Quadcom ay hindi piskal, nagkukunwari lang na korte. Ulitin niyo kung gusto niyo panoorin niyo ulit yung sinabi ni papakinggan niyo ulit yung sinabi ni Marcolita. Ikaw, Tony, replay mo yon kung sino yung tinutukoy doon at yung bang argumento mo, yung gusto mong palitawin na istorya is tama ba? Parang mali, ako mali sa tingin ko mali. Pero kung kayo mga viewers, na mga viewers ko, tingnan niyo kung sinong mali doon. Tama ba yung pag-apply ni abogado, ni attorney doon sa kay Marcolita, yung pagpapatungkol niya doon, yung pag-ugnay niya doon sa ang Quadcom ay hindi piskal, nagkukunwal na korte, iniugnay niya doon kay Sara, parang ginamit ni Congressman Marcolita yon para yung pagdepensa kay Sara, parang ganon. Pero sa akin hindi, mali, Sige, comment po kayo at malalaman natin kung tama yung yung sa akin at saka yung sa inyo. Kung mali ako, so ilagay lang po doon na okay Nobs, ganito pa talaga yan. So tama si attorney, mali ako. Okay, tatanggapin kung mali. Pero istudyohan ko uli. Hindi ako conforme, Hindi ako conforme doon. Kasi abogado ito, Parang hindi ako maniwala na mali itong abogado na ito. Pero kung mali talaga siya, wala tayong magawa. Ako, di ako abogado, So, iniintindi ko lang ang mga sinasabi. Ganon yan siya. Ngayon, ang opinion ko naman, yung conclusion ko dyan, ganito yan. Kaya nangyayari yung mga ganyan na mali ang pagpaliwanag, mali ang pag-interpret. Dahil sa may mga iba ang motibo kung bakit ginawa ang content na yan, ginawa ang topic na yan. Dahil iba ang motibo, Merong tinitira, merong gustong titirahin ba? Merong gustong palitawin na mali talaga siya, ganun, at meron siyang palilitawin na tama. Kumbaga, yun nga, parang kabaliktaran doon sa sinabi niya kanina na kay Congressman Marcolita na akala niya siya lang akala niya tama siya, dahil abogado siya, akala niya tama siya. Kaya kung magsalita to si Marcolita, akala niya siya lang tama, Parang kung ako titingnan doon, parang baliktad ba, Parang na-reverse. Ganun na sa akin, ganun lang, ganun ang nakikita ko. So, kung mali man yun, so, comment lang po dyan. Yun ang puna ko, Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? Hindi naman pinatawag sa Quadcom si Sara Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom?